kwento, partner. So, syempre, dumalo ang VP sa kayong mga full force nga daw yung Office of the Vice President. Kasi budget hearing to. Parang nag-present lang sila ng kanilang mga report and in 15 minutes Aprobado na. nag-motion agad itong si Congressman Sandro Marcos, partner, na i-terminate parang following the tradition ng parliamentary courtesy to the high-ranking official, terminate na agad, partner. Okay. Ang sabi nila, Congresswoman Franz Castro, syempre nag-o-object sila. Di pa nadidinig walang hearing nag-present lang, tapos ano mo na, itatapusin mo na agad. Teka lang, para bang, I object. Pero ang bilis, partner. I second the motion. Hindi ko tuloy alam kung yung I object yung second emotion o yung motion. Diba? Nag-second emotion agad. Ayoko man tong isipin, partner, pero mukhang planado. Mukhang planado na gano'n ang gagawin because nandoon yung minority bloc, yung members ng minority bloc, to question VP Sara. Because of the 125 million na ginastos lang in 19 days. Okay? So, syempre medyo controversial to. Di naman natin sinasabi na may anomalya. Tayo, partner, wala tayong personal knowledge, wala tayong nakikita. Pero, ang gustong i-question nila Congresswoman Franz is mukhang yung sa 125 million, partner, spent by the OVP in 19 days. So, saan, siguro natin nila, ano ang ginastos nyo na less than 7 million a day? Pag kinumpute mo yun, partner, parang 6 million plus a day ang paggasta mo ng confidential funds. Okay? Tapos, di ba, na-flag din ng COA ang OVP dahil marami silang ginawang satellite offices, partner. Pero hindi tamang proseso yung ginamit nila sa procurement. Pagpapatayo ng mga satellite office. Partner. Yung mga equipment dito, gumastos dito, pero yung paggastos hindi tama sa proseso. Okay. So, okay. Di ba kanina sabi mo, baka hindi lang kompleto ng records. Okay. Giving the benefit of the doubt. Pero i-report pala, di okay na yun. Pero dito, partner, kasi ang naging issue dito ng COA is hindi sumunod sa proseso. Okay. Nang pag-avail ng ng mga pagbili. gamit. Yes. Kasi ang ginamit daw is cash from the officers. Siguro officers, members ng OVP. Nag-abono daw. Okay. Tapos sinabject na lang nila for reimbursement. So sabi ng COA, hindi yan Hindi ganun ang proseso ng procurement. Yun na nga, di ba? Sabi nga natin, tingin ko, anyway, Vice President is a lawyer. Tingin ko dapat maingat siya dito. Kasi sabi nga nila, meron tong meron tong command responsibility. Di ba? May command responsibility dito. Kahit anong gawin ng tao mo at pumayag ka, it's your call. Di ba? So, hindi ko sinasabi na maanomalya, partner. Wala tayo sa loob. Hindi ako miyembro ng COA. Diba? Pero ang COA nga, gaya ng sabi mo nga, ang kine-question rito, yung paraan. Yes. Yung proseso. Kasi pag bibili ka ng mga gamit, may mga sinusunod dyan, partner, na proseso. Yes. So, sang-ayon sa procurement law. Yes, okay? tama ka. Now, paminsan nga, partner, ang budget depende, hindi yan lahat ng mga kagamitan pwede mong i-purchase, partner. Oo. May mga ibang mga gamit na hindi mo pwedeng kunin yung budget dito. Tapos ililipat mo, partner. May malversation, technical malversation. May mga ganun sa procurement law. Kahit sabihin mo na napakaganda ng intention mo, pero itong binili mo or pinondohan mo, wala palang pondo, tapos itong pondo nito na intended for this, lipat mo dito, that's a crime. Diba? And definitely, OVP, and with Vice President Sara, being the head, and a lawyer, partner, she should know this. And, well, hindi siya bago, partner. Hindi siya bago. Tagal dyan ng membro ng... hindi siya bago
sa pagiging isang opisyal ng gobyerno. Yes. Okay, at being 'di ba, partner, isang opisyal ng gobyerno, especially si BP galing sa local, sa LGU. Alam niya yan. May ganun din, partner eh. May Bids and Awards Committee dyan, partner. Oo, sinusunod yan lahat, yung procurement law. Bakit ginawa itong batas na to at bakit napaka-metikuloso pagdating sa procurement? Oo. Because it has to avoid corruption, partner. So pag may mga quick purchases, di mo alam kung kanino binili. Nawawala na yung bidding process kasi ang bilis mong binili. So pwede mo kasing paboran yung kaibigan mo. Di ba? Na nagpo-produce ng ganito or nagmamanufacture ng ganito. Which is not. Di ba? That is not allowed by the law. Bakit? Hindi mo pwedeng paboran ng kamag-anak mo, kaibigan mo. Because pwede magkaroon ng issue ng corruption. That's why hindi kailangan minamadali. Especially, partner, kung ang equipment mo namang bibilin ay hindi pang emergency purpose. Diba? Kung halimbawa, equipment lang, parang equipment sa office, computer, mga ganon, partner. Hindi siya, it's not a matter of life and death. Meron naman exception dyan partner. Kapag mabilisan at kailangan talaga, nadi-dispense with to. Itong rules na kailangan ng bidding and everything, may mga exemptions. Tingin ko, kaya ito nakita ng COA, it's because hindi siya parte ng exemption. Okay. Kaya, yung sinabi na pagbili nyo ng mabilisan, hindi yan standard practice. So, ngayon, partner, ang tanda mo, partner, marami sa budget hearing na talagang kumbaga madugo ang pagtatanong. 'Di ba? Dito hindi. Parang ni isa walang natanong. That's why nung nagsasalita si Congresswoman Franz Castro, partner. Nag-o-object siya kasi gusto niya may itanong about this kasi, partner, hindi naman to gawa-gawa na sa news si COA ang nag-report. So, that was the right time for VP Sara to explain. Sana, partner, sana hinayaan nating mapakinggan si VP Sara para mawala yung doubt na mali. No? Baka may maling ginawa. 'Di ba? Kung na-explain niyang mabuti to, hindi to man yung news, partner. Kasi sasabi niya, ay, tama pala yung ginawa ni VP Sara. Wala palang dapat, 'di ba? Wala nang dapat na maging alinlangin. Maging alinlangan. Alinlangan. 'Di ba? We don't have to worry about the sa mga procedure na ginagawa ni VP Sara. Pero yung miyembro ng budget committee kanina sa budget hearing, karamihan doon syempre kaalyado, partner. Hindi na pinagsalita si Congresswoman Franz Castro. Ni isang tanong, walang natanong. Tapos, sinasabi na lang, na ilagay na lang yata sa parang paper, parang position paper, something to that effect, na isulat na lang. Pero partner, kung isusulat lang ito ni Congresswoman Franz Castro, paano masasagot to ni VP Sara? 'Di ba? Dapat doon sumagot kasi you're having a budget hearing. Tama ba na ganun kalaki ang maibigay sa OVP? Or dapat liitan? O dapat mas malaki? 'Di ba? Sa unang-una, nawala ng boses, partner. Sana tayo mga Pinoy, mga Pilipino, madinig. Ano sana, 'di ba? Yun lang hiningi natin. Ano sana yung i-explain ni VP Sara na pinutol nyo. 'Di ba? Pinutol Oo. Tapos pero mag-explain sana si VP. Kung binigyan nila yung chance. Oo. Parang ang planado na ikatagad Kasi nag-motion agad si Congressman Sandro. Oo. Na terminated agad. Oo. So, sabi ni Congresswoman Franz, hindi niya na-expect na ganon. Kaya siya nag-o-object. I want to ask something pa from the OVP. Because ito nga, yung 125 million spent in 19 days, we have to know that. And I think, sana, binigyan nyo ng chance para makapag-explain din si VP Sara. And majority, sumang-ayo naman. Na i-terminate. I-terminate yung ginawang botohan, partner. Yung session. Yes. Na dapat hindi, partner. Tapos, ang hindi ako nagagandahan doon, partner,
nagsasalita pa si Franz kasi hindi na sabi ni parang si si Congresswoman Maricar Zamora, partner. Chinek ko representative siya ng Davao de Oro So, no wonder, di ba? So, ang sa akin lang, partner, sana po yung House, hinayaan nyo si VP Sara para maging maganda yung kanyang pangalan, yung kanyang, parang yung malinis, kung ano man yung doubt ng mga Pinoy, na merong anomalya sa OVP. Hindi nyo hinayaan Diba? Tapos saan siya mag-i-explain? Wala siya mag-i-explain. Karamihan kasi kay VP Sara, pag nagtatanong siya, lalo pag ambush interview partner, no comment lang siya lagi. Hindi ba po pwede nilang dalhin ito sa COA, partner? Doon na, partner? Pressure siguro ang COA. Request the COA to do an investigation. Kasi kung mayroon silang nakikita rito, partner, na kaduda-duda, di ba? Yung paggastos, syempre, kahit sino naman, partner, kung sinasabi nga ni Congresswoman Castro na kung isusuma total mo, ikikwenta mo, abay lumalabas, almost 7 million per day. Okay, ang ginagastos niya dito sa 125 million, confidential fund. Oo. Okay ba sa atin, mga Pilipino? Tandaan natin, siguro ito yung hindi maganda kanina sa nangyari, partner. Ang pinag-uusapan nila dyan, budget na nagmumula sa taxes ng mga Filipino, partner. Oo. Siguro, karapatan din natin, partner, kahit papano, alam kung saan napupunta yung pondo. Yes. Okay, ito lang yung tanong ko. Hanggang saan ba? Hindi para sa mga kaibigan nyo, kaalyado nyo, or what. Saka ang pinag-uusapan dito, partner, pera ng bayan, hindi pera nyo. Parang dumadating, sige, sa'yo na to. 125 million, sa'yo na yan. Teka lang. Ang pinag-uusapan natin dito, yung budget, tapos kapag kinulang, nagbibigay kayo lahat ng pera, ng amount supposed to be na budget nyo, pag kinulang, partner, di ba umuutang tayo para mapunan yung budget na hiningi nyo na na-approve? Iuutang to. So, sa susunod na taon, magkano na naman yung utang natin? So, Silang sige nga, pakinggan nga natin yung nandiyan na ba sinasabi siya? mga partner. Okay, sige. Station from the Office of the Vice President. Madam Chair. The Chair recognizes Senior Deputy Majority Leader Sandro Yes, Marcos. in line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. I object, We have Madam a motion Chair. duly seconded. We have a motion duly seconded for the termination of the budget of the presentation of the We Office of the Vice object, President. Madam Chair. We have we a object. motion for the objection. The Chair now calls for the division of the House. Those who are in favor for the motion to terminate the discussion for the Office of the Vice President, please raise your hands. Secretariat is requested to please count the votes. We have 21 members of the Committee on Appropriations manifesting for the approval of the motion. The Chair declares for the motion to terminate the presentation of the budget approved. Madam Chair, may we have a manifestation? Let us May I proceed. have a manifestation, This Chair, Madam Chair? would like to turn over to Senior Vice Chair Estela Quimbo. Madam Chair, may I manifest, Madam Chair? Madam Chair, we have already suspended, we have terminated the presentation and the Point of order, Madam Chair. May I explain my vote? Why I would like I do not like that the budget hearing of the Office of the Vice President be terminated. I know we have the rights as a minority bloc, Madam Chair. So may we explain why we vote no
With all due respect, this representation would like to request Honorable Castro to just please submit the manifestation to the I Committee object, on Madam Chair. Appropriations. So, And the can I budget have the floor, presentation Madam has already Chair? been terminated. So we would like to So, Madam request Chair, hindi Her natin Honor ito to submit the inaasahan. presentation. Madam Chair, yung ganitong And once again, proceedings. this budget briefing is At meron suspended. po tayong meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. So, Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million. At sinabi naman sa statement ni Vice President Duterte na mag-explain. So, Madam Chair, I have the right to explain why I voted no. Kailangan malaman itong 125 million na not confidential fund pero ginastos ng Office of the Vice President at kung saan Nakita mo, pinatayan ng mic, partner. Mhm. Nagtayuan sila. Buti nga yung iba medyo siguro yung ibang mga mambabatas nahiyapan tumayo, partner. Pero itong mga partners, siguro ako as a lawyer, feeling ko kasi planado Planado na ito gawin mo para matapos agad. Mag-second motion ako, sige. So kahit may mag-object na mag-object dyan, magbobotohan tayo. So, hindi natin papapasukin to. Wala nang question to, tapos agad to. Okay? O ngayon, si Congresswoman Franz Castro, nagtuloy-tuloy. So, nagkaroon ng parang commotion, bulungan and everything. Makikita mo naman, para bang... Sige, sige na, pasulatin mo na lang yan. Sabi mo, pasulatin mo na lang yan. Pagawa na lang siya ng paper, kung ano man yung tanong niya. But that's not the point Nandiyan na si VP Sara, let her ask questions and let VP Sara answer, partner. Kasi, sabi ko nga tayo dito, di natin inaakusahan kung sino man yung official, kung may anomalya o wala. Oo. Ang gusto lang natin, sana pinabayaan nyo yung tao, pinabayaan nyo yung mambabatas ni Congresswoman Castro to ask questions para maliwanagan kami. Pinutol nyo Pinutol nyo. So, ang tanong ko, alam ba to ni VP Sara? Part ba to ng drama? Or baka nagulat din si VP. Ay, kung ako naman si VP Sara, kung nagulat siya, partner, kung hindi niya alam to, ako na Sana magsasabi. pinagbigyan din. Oo. Ako na, Congresswoman Zamora, I will answer all the questions. I will. So let us just not terminate this. Ako na yung nasa asalang sa mga questionabling gastusin. Ako na mag-explain para sa buong tao, sa madlang tao, partner. Being the VP, mapakita ko na malinis ako. Walang dapat na i-question sa integridad ko. Dahil lahat ito well accounted for. Partner. Di ba? So yun lang. Ako lang naman sa partner, sa nakita ko, respeto lang. Sa yon. Respeto sa kapwa mo. Mambabatas. Oo, mambabatas. Okay? Kasi lahat naman may karapatan dyan. Di ba? Para magtanong. Kaya ka nga inimbitahan dyan because you're part of the committee. May role ka dyan sa session na yan. Kaya nandyan ka. Di ba? So, ang gabi at nasa linya na nga po natin ngayon si ACT Teachers Party List Representative Congresswoman Franz Castro sa programang Usapang Batas. Kong Franz, magandang gabi po. Magandang gabi, Rod at Claire, at sa inyong mga taga-subaybay sa inyong programa. Pero syempre gusto kong ipaliwanag sa mga kababayan natin na i-interview natin si Congresswoman Franz Castro. Hindi dahil magkamag-anak kami. Magka-apelido lang po kami. Wala kaming relationship. Okay? Sige. Ikaw na, partner. Oo, ako uumpisahan ko yung tanong ko doon sa kanina yung napanood nga natin sa video. Pinatay ho ba talaga kayo ng mikropono o talagang nakaroon ho ng konting technical problem doon? Well, kanina, nakita nyo naman kung paano ni Ratsadang tinerminate agad yung usapan o yung briefing
sa Office of the on the budget of the Office of the Vice President. So hindi na rin kami pinahintulutan na mag-manifest at nagtayuan na at nakita ko na may mga nagsisenyas na patayin yung mikropono. Patayin yung sound sa audio. May mga nakita akong ganun. Pero tuloy pa rin naman yung pagsasalita namin. Na kahit tinapos na nila agad-agad yung committee on appropriation, yung hearing. So kaya talaga kami ay nadismaya dahil nakita natin ang itsura ng Congress sa budget na ito ng OVP na tila pinagtatakpan. Yung nakikita namin na mayroong misuse, misappropriation, anomalya doon sa paggamit ng budget mula sa confidential fund, no, na hindi naman confidential kasi wala namang budget na confidential fund noong 2022. Kaya sana nagkaroon ng pagkakataon kanina ang Office of the Vice President o si Vice President mismo, Sara Duterte, na magpaliwanag sa taong bayan. So ito kasi ay usaping pera usaping interes ng ating mga mamamayan. Kaya kailangan maipaliwanag kung paano ginasta at saan nang galing itong pondo na ito na wala naman doon sa 2022 budget. Kung, ang tanong ko lang po ganito, kasi sabi nyo, nadinig ko po kanina na hindi nyo ina-expect na magkakaganon kasi hindi na kayo pinakinggan eh. Yes. Ito po ba ay planado? Kasi, or kung planado to, first time bang nangyari to? Kasi ang binabanggit po dito, kaya tinerminate, is parang giving the parliamentary courtesy to the high-ranking official, kaya ita-terminate na yung hearing about the budget, sa budget hearing in relation to the OVP sa budget. First time bang nangyari to o nangyayari at pinaplano para hindi matutulan? Yes, Attorney Claire, nangyari na, kasi yan talagang pinagmumulan yan kung bakit, kumbaga merong sinatawag na parliamentary courtesy daw or doon sa, para executive kasi tsaka legislature, parang ginagawang, hindi ba, pantay daw yung ganito. Kaya hindi ba pwedeng questionin? Kasi naging tradisyon na kasi nila yan. Naging tradisyon ng Kongreso yung gano'n na hindi na tinatanong. Even nga yung secretary na dating kong ayaw din nilang tanungin noong una nung last year tumutol din kami diyan. Ito in-expect na namin mangyayari ito, kaya Attorney Claire kahapon pinausap na namin si Speaker na sana payagan kaming magtanong sa Office of the Vice President. Umuo naman siya. At naging sabi niya na be respectful, be calm, and gano'n. So okay naman kami doon. Kaya naghanda nga kami ng talagang question namin na yes. Ako nga ang question ko answerable by yes or no lang para mas mabilis. Para po mas mabilis. So tradisyon at nangyari na rin ito sa mga nakaraan na kami nga sa Makabayan ay tinututulan talaga namin itong ganitong tradisyon. Kasi Attorney Claire, kasi pera ng taong bayan yun di ba? Binibigyan ka ng pondo ang opisina mo taon-taon para gamitin mo sa paraan na talagang tama sa pakakapakanan ng mga mamamayan. Kaya kailangan binubusisi talaga yung pondo ng yung budget. Kaya talagang dahil sa tradisyon, nangyayari yung ganyan. At talagang tinututulan namin yung ganyang tradisyon ng Kongreso. Oo, mahirap naman pagka-tradisyon, hindi mo talaga mabubusisi. Susunod na pag-uusapan nyo is budget Yes, pero sa Senado, hindi naman nangyari yan Ewan ko lang kung Pero dahil sa Kongreso, nangyayari yan. Kami lang sa Makabayan, nagigiit talaga kami. Ina-assert namin yung aming obligasyon sa ating mga mamamayan na busisiin ang budget ng anumang ahensya. Hindi lang naman sa, makikita nyo naman ang Makabayan, hindi lang naman sa Office of the Vice President namin binubusisi ang mga budget, di ba? Sa lahat ng sa lahat ng ahensya na tingin namin ay dapat na malaman ng ating mamamayan. Ma'am, itong confidential funds, kasi parang may nadidinig ako na dapat walang confidential funds ang Office of the Vice President panahon po ni VP Sara. Ano po ito? Paki-explain nga po. Yes, tama ka, Attorney Claire. Malinaw
Kasi nung nag-interpolate ako sa COA, meron silang nilagay doon na meron daw ang Office of the Vice President noong 2022 ng confidential expenses. So sabi ko, saan nanggaling yung confidential expenses kung walang confidential fund? Kaya we dig deeper. So we dig deeper, tinignan namin yung 2022 na GAA. At ako, natatandaan ko, wala namang hiniling talaga si Vice President Robredo that time ng budget for confidential fund. So nakita natin doon, walang expressly provided for doon sa batas. Kasi nakalagay talaga sa batas, para magkaroon ka ng line item, it should be expressly provided for doon sa batas. Walang nangyaring ganon. So, nung tinignan namin yung SARO ng 2022, nakita namin doon na nag-allocate pala sa contingent, sa special purpose fund under contingency ng President. That is 700 million. So, nag-transfer. That's the term. Nag-transfer ang Office of the President ng 125 million na confidential fund sa Office of the Vice President. Pero ma'am, So, sabi niyo yes. galing sa contingency funds ng Office of the President ang ibinigay para maging confidential funds ng OVP? yes, oo. Tinrato ito ng Office of the Vice President na confidential fund, which is dapat hindi. Kasi malinaw din naman ang sinasaad doon sa contingency fund. Ano lang yung pwedeng ponduhan ng contingency fund. So halimbawa, may mga kailangang immediately na bayaran, like for example, Attorney Claire. Halimbawa, meron tayong kaso sa Singapore. Singapore versus Philippines at natalo tayo, kailangan nating magbayad ng damages. So, yun yung contingency fund, yung pwedeng pagkunan nun. Yes. Another instance na pwede tayong kumuha sa contingency fund ay yung kapag nag-create ng bagong opisina na na wala naman sa budget. So pwede kang kumuha doon sa contingency fund. So yun yung mga pwedeng pagkakagastusan lang ng contingency fund. Yung mga calamity, ma'am, yung biglaang calamity. Doon din yes, pwede paano rin kumukuha, yun. di ba? Yung biglaang calamity. So doon din yung pwedeng kumuha. Kaya wala doon sa contingency fund. So contingency fund yung pinanggalingan ng 125. She has to account. The Office of the Vice President has to account and be transparent. Kasi malinaw naman ang guidelines At saka kaya tinreat niya as confidential fund kasi ayaw niyang i-account. Paano niya ginastos? Kasi, Attorney Claire, nakita namin sa dokumento, sa SARO. Doon sa financial report na sinabmit ng DepEd. Ito ay na-obligate ng December 13, 2022, itong 125 million na ito. Kasama yung meron pang medical assistance. So, anyway, 125 million. At ito po ay na-disburse ng December 31, 2022. Ibig sabihin, in 19 days, nagastos itong 125 under the confidential fund. So, ganun yung nangyari doon sa nakita naming dokumento na mismong ang Office of the Vice President ang nag-submit Pero doon sa BBM. Nagtataka lang ako, kung contingency funds siya, so di ba allocated itong pondon to as contingency funds, pwede bang ilipat na lang bigla? Allowed ba yon? Ilipat from the Office of the President to Office of the Vice President, tapos maiiba na yung reason, hindi na siya contingency funds, naging confidential funds siya kasi kahit pa paano, ma'am, ang contingency funds, ina-account ito Yes, tama ka, Attorney Claire. At doon namin nakita yung misuse and anomalya. Pwede naman kasi ang presidente lang ng may karapatan na mag-transfer from his contingency fund. Pero for the right reasons, ma'am. Valid reasons. Yes, oo. For valid reason, for contingency lang talaga. At defined sa tatlong bagay lang ang contingency fund. So, ngayon, ginawa niya itong confidential fund. Naging confidential fund Kasi na ito contingency fund. Para walang accounting. Yes.
Yes, para mahirapan ng auditing, di ba? At hindi, kahit naman sa confidential, Attorney Claire, kahit naman sa confidential fund, meron pa rin tayong COA guidelines on where and how to use the confidential fund. At yun ang dapat niya rin maipaliwanag. Pero wala na, pa. Nakalagay din, wala pa. So, nakalagay din kasi doon, Attorney Claire, na dapat ito ay, yung confidential fund ito, quarterly, dapat nagsasubmit ito sa Office of the Office of the President, Speaker, at saka Senate President, noong accomplishment at saan ginamit itong, itong confidential fund. Siguro, nag-submit kay Speaker, siyempre, binibigyan din naman natin benefit of the doubt. Si Speaker dito, kasi hindi rin namin narinig siya nagsalita. So, ayun, sinasubmit siguro, pero wala rin naman kaming nakita na accomplishment nitong tinatawag nilang confidential fund. Kaya, so, yun ang dapat na ipinaliwanag kanina, Attorney Claire, doon sa hearing ng budget ng Office of the Vice President. Pero ma'am, wala bang na-violate ang Office of the President nung pag-transfer niya ang contingency funds na nangyaring ginawang confidential funds, wala bang na-violate ang Office of the President? Well, oo. Meron din kami nakikita na violation doon. Kasi from his contingency fund na ginawang confidential fund na walang authorization ng Kongreso, doon nagkakaroon ng nakikita nating violation. Kasi kung contingency fund at ginamit siya at transfer siya sa Office of the Vice President as contingency fund, walang problema doon. She has to account. Di ba? I-account niya lang. Contingency funds to contingency funds, okay lang. Tama po. Contingency fund, gagamitin sa contingency expenses. Tama yun. Pero ang ginawa, contingency fund, ginamit as confidential expenses. So yun yung may problema. Yun din tayo merong question. Okay. Sige, Pards, meron kang tanong? Sige, oo. Naipaliwanag natin kung Castro lahat. Ako meron pa isa. Oo, sige, kung wala ka pa partner ko. tanong. Oo, So, ma'am, nakikinig. Oo. Isa na lang. Kasi di ba na parang tinapik na ng COA ang OVP. Tungkol dun sa maling pag-procure nila, pinag-usapan po namin ito ni Partner Rod, yung maling procurement nila ng plant, property, and equipment dun sa mga ginawang satellite offices. Balak nyo ba itong itanong sana kanina kung nabigyan kayo ng pagkakataon? Yes, pero hindi ako yun. Ang gustong magtanong yan ay si Congressman Raul Manuel. Oo. So yan sana yung tatanungin niya. Kasi ito rin yung sinabi din ng COA na hindi sumunod sa procurement law, yung 9784, na kasi hindi ba dapat dumaan sa bidding? Kasi nagkaroon siya ng satellite offices. Gusto ba na nailukluk siya ng June 30, gusto niya July 1, meron na siyang mga satellite offices. Yun ang gusto niya, yun ang mangyari noong 2022. So, imposible naman yan. Kasi kapapasa pa lang nung syempre, ipapasa mo pa lang yung budget ng 2023. Kaya, yun. Kaya nagmadali siya. Kaya sinorkat niya, yung Office of the Vice President, sinorkat nila yung proseso ng procurement process na pinunayan ng COA, yung kanilang observation. Okay. Ma'am, kung ngayon na meron po kayo may binibigay sa yung mic, ano sana po ang sasabihin nyo kung di kayo napatayan ng mic kanina? 14 questions na. Puro yes or no lang yun, Attorney Claire. Ang dami no. Mga facts naman ito na ginawa ko na questions para lang masabi natin na una, wala talagang line item para sa confidential fund ng 2022. Pangalawa, bakit mo ginawang naging yung contingency na nilipat sa'yo ay ginawa mong confidential. Dapat contingency fund pa rin at i-define mo yung mga yung pinagkagastusan dito. Pero, so, yun lang naman yung mga isensya nun. Ito ba ay naitanong ninyo sa COA kung tama ba yung pwede bang gawin yun? Na from contingency na galing sa opisina ng Pangulo at inilipad doon sa opisina ni Vice President at ginawang confidential. Tinanong niyo ba yan hindi ko naitanong yan. Oo. Ang naitanong ko lang sa COA, paano nagkaroon ng
Oo. confidential expenses ang Oo. Office of the Vice President. Oo. Wala naman kasi itong confidential fund noong 2022. Kaya sabi ko, imbestigahan ng COA itong nangyaring ito ng pondo sa Office of the Vice President, itong 125. So yun yung pinag-imbestigahan natin, no, yung kung Ongoing. tama ba na sumunod itong Office of the Vice President dun sa circular ng COA about the use of 125 as confidential fund. So, yun yung pinag-imbestigahan natin kasi sila rin kasi ang may observation nagkaroon ng confidential expenses. Kaya kailangan natin na lang i-report sa amin yung kanilang investigasyon. Naumpisahan na ba? Kong. Well, siguro ginagawa na yun ng COA. Pagdating sa plenary, in due time, ay sisingilin ko yan sa COA. Kaya nga timing lang sana kanina, partner. Kung di pa tapos ang COA, maganda sanang na-explain na lang ni VP Sara para mas naging malinaw. Di ba? Oo. Sige. Okay. Yes. Kong Franz Castro, baka meron kayong nais na sabihin bago po tayo magpaalam. Yes, sa ating mga kababayan, nakita niyo naman po yung nangyari kanina. Kami po sa Makabayan Black ay ginagampanan lang po namin yung mandato namin bilang kongresista na talagang magbubusisi sa pondo ng mamamayan, itong budget ng 2024 dahil alam namin we owe to you yung aming accountability, transparency. At ito ay isa sa mga trabaho namin na ginagampanan lang namin. So, salamat po sa suporta ng ating mga mamamayan at magbantay po tayo sa budget ng 2024 para po later on yung benepisyo po ay dapat na mapunta sa inyo. All Ayan. right. Salamat po. Thank you very Salamat. much. Thank you. All right, thank you very much. Ang Teachers Party List Representative mga kasama, Congresswoman Franz Castro. Okay, partner, bago tayo magtapos, eto muna. At magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. At Radyo Man Rod Marcelino, samahan uli kami bukas kasama ng ating nag-iisang abogada ng bayan. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Usapang Batas.